Sabi nila ang pinakamagagandang taon mo ay lumipas na. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang tunay na panganib ay hindi ang pagtanda, kundi ang mga pinaniwalaan mo tungkol dito? Karamihan sa mga kaedad natin ay hindi namamalayang sumusunod sa mga payo na unti-unting nagpapahina sa kanilang paglalambingan, nagpapabagal sa kanilang sirkulasyon ng dugo, at nagnanakaw sa mismong koneksyon na kanilang hinahanap-hanap pa rin. Ako si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga kababaihang nakatatanda. Sa mahigit 6,000 konsultasyon sa mga pasyente at mga dekada ng karanasan, inialay ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na maibalik ang kanilang enerhiya, paglalambingan at sigla ng hindi gumagamit ng mga mapanganib na reseta o operasyon. Ginugol ko ang aking buhay sa pakikinig sa kung ano talaga ang kailangan ng katawan ng isang babae pagkatapos ng edad 60. At ang mga natuklasan ko ay maaaring ikagulat mo. Alam mo ang tunay na solusyon sa nawawalang pagnanasa at mahinang sirkulasyon ay hindi naghihintay sa iyo sa butika. Baka nasa kusina mo na pala ito. Tama ang narinig mo. Ang sagot ay kasing natural, abot kaya at kasing epektibo ng 4 na simpleng prutas. Ang mga ito ay hindi lang basta masusustansyang merienda. Sila ay mga kakamping suportado ng siyensya na makatutulong na muling pag-alabin ang daloy ng dugo, palakasin ang libido, at ibalik ang pinakaiingatang pagiging malapit sa inyong buhay sa paraang banayad at natural. Sa susunod na ilang minuto, ibubunyag ko kung ano-ano ang 4 na prutas na ito at kung paano mo sisimulang gamitin ang mga ito ngayon upang maibalik ang akala mo'y tuluyan ng nawala. Kaya huwag kang aalis. Ito ay maaring magbago ng lahat. Bago natin talakayin ang mga prutas na ito na makapagpapabago ng buhay, siguraduhing pindutin ang subscribe button at itap ang bell icon. Sa ganoong paraan, hindi mo kailanman mapapalampas ang mahahalagang kaalaman sa kalusugan na idinisenyo para sa iyong mga ginintuang taon. At kung sa tingin mo ay nakakatulong ang impormasyong ito, gawin mo naman akong pabor at itype ang isa sa mga komento. Kung hindi itype ang 0, binabasa ko ang bawat isang sagot at narito ako para gawing mas makabuluhan ito para sa iyo. Ngayon, dumako na tayo sa pinakapuso nito, ang 4 na makapangyarihang prutas na makatutulong na ibalik ang iyong sirkulasyon at buhayin ang inyong paglalambingan pagkatapos ng edad 60. Ang mga ito ay hindi mga madiyik na tableta, sila ay mga tahimik na mandirigma ng kalikasan, mga prutas na gumagana, kasama ng iyong katawan, hindi laban dito. At ang una sa ating listahan ay maaaring nasa loob na ng iyong ref. 1. Pulang ubas. Ang tagapagpanumbalik ng daloy ng dugo. May panahon sa aking pagsasanay na naniniwala akong tanging mga matatapang na gamot lamang ang makapagpapanumbalik ng sirkulasyon sa aking mga matatandang pasyente. Ngunit habang mas nakikinig ako sa kanila, lalo na sa mga tila lumalaban sa karaniwang mga senyales ng pagtanda, mas napagtanto kong may isang bagay na makapangyarihan na nagtatago sa ating paningin, ang pulang ubas. Hindi isang kakaibang suplemento o isang high-tech na pamamaraan, kundi simpleng natural na pulang ubas. Ang mga makukulay na maliliit na prutas na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit naglalaman ang mga ito ng isa sa pinakamabisang sangkap para sa tumatandang sirkulasyon, ang resveratrol. Ang natural na antioxidant na ito ay gumagana sa kaibuturan ng iyong mga daluyan ng dugo, tinutulungan silang mag-relax at lumuwag. Ito ay nagpapahintulot sa mas maraming dugong mayaman sa oxygen na makarating sa iyong mga kalamnan puso, utak at sa iyong mga pribadong bahagi. Ang nagpapabago sa pulang ubas ay ang kakayahan nitong buhayin muli ang daloy ng dugo kung saan unang sinusubukang nakawin ito ng pagtanda ang ibabang bahagi ng katawan. Habang tayo ay tumatanda, hindi nakataka-taka na makaramdam ng panlalamig sa mga paa, pagkawala ng pagtugon sa panahon ng paglalambingan,
o isang pagkapagod na mas mabilis dumapo kaysa dati. Kapag ang dugo ay hindi malayang makadaloy, hindi rin makakagalaw ang enerhiya, pagnanasa o koneksyon. Ang pulang ubas ay tumutulong na ibalik ang kalayaang iyon. Para sa mga kababaihan, ang pulang ubas ay tumutulong na mapabuti ang pagiging sensitibo ng mga ugat at sirkulasyon sa bahagi ng balakang na kadalasang humihina sa paglipas ng panahon. Nangangahulugan ito ng higit na kaginhawahan, mas mainit na pakiramdam at isang mas masaganang emosyonal na karanasan sa panahon ng pagiging malapit. Ito ay tungkol sa muling pagbuhay, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa pakiramdam. Para sa mga kalalakihan, ang prutas na ito ay isa ring tahimik na game changer kung saan ang araw-araw na pagkain nito ay nagpapakita ng magagandang resulta sa pagpapabuti ng lakas at tagal ng paninigas dahil pinapahusay ng resveratrol ang nitric oxide. Ngunit hindi tulad ng mga sintetikong gamot, ginagawa ito ng ubas sa natural at banayad na paraan at walang masamang epekto para sa parehong magkapareha. Ang tunay na kahanga-hanga ay kung paanong ang isang bagay na kasing ordinaryo ng isang mangkok ng ubas ay maaaring maibalik ang pinaniniwalaan ng marami na tuluyan nang nawala. Mayroon akong mga matatandang mag-asawa tulad ng aking mga pasyenteng sina Susan at Thomas na bumalik sa akin pagkaraan ng ilang buwan na nagulat kung paanong ang isang maliit na ugali ay nagbalik ng isang malaking bahagi ng kanilang buhay. At sa tuwing nangyayari iyon, napapangiti ako dahil hindi ito isang himala. Ito ay mabuting agham at mabubuting pagpili lamang at nagsisimula pa lang tayo. Ang susunod na prutas sa ating listahan ay hindi lamang isang tagapagtanggol ng sirkulasyon. Ito ay isang matapang na tagaprotekta ng iyong kalusugan sa daluyan ng ihi at isang tahimik na bantay ng iyong kagalingan sa paglalambingan. Handa ka na bang malaman kung ano ito ipagpatuloy natin? 2. Cranberries ang tagapangalaga ng kaginhawahan. Kung mayroong isang prutas na dati kong minamaliit iyon ay ang cranberry. Sa loob ng maraming taon, iniisip ko ito bilang isang maasim na palamuti lamang sa mga handaan na madaling makalimutan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula akong tingnan ito sa ibang paraan. Sinimulan kong pakinggan ang aking mga matatandang pasyenteng babae, yung mga nakakaramdam pa rin ng lakas sigla at malalim na koneksyon sa kanilang mga asawa. At ang maliit na pulang prutas na ito ay laging lumalabas sa kanilang mga kwento. Sinaliksik ko ang mga pag-aaral at ang natuklasan ko ay nagbago sa lahat ng akala kong alam ko. Ang cranberries sa katunayan ay isa sa pinakamakapangyarihang tagaprotekta ng urinary system, isang bahagi na tahimik na humuhubog sa kakayahan ng isang babae na makaramdam ng kasiyahan, mapanatili ang enerhiya at pangalagaan ang paglalambingan. Alam ninyo, kapag ang kalusugan ng daluyan ng ihi ay nakompromiso, maaari itong humantong sa discomfort pamamaga at pag-aatubili na makipagtalik. Para sa ating mga kababaihan, ito ay maaring mga hulugan ng iritasyon, isang pakiramdam ng kahinaan, at isang direktang pagtama sa ating kumpiyansa at pagnanasa. Ngunit ang cranberries ay pumapasok bilang mga natural na tagapagtanggol. Mayaman sila sa mga sangkap na tumutulong na pigilan ang pagdikit ng bakterya sa mga dingding ng daluyan ng ihi na binabawasan ng panganib ng mga impeksyon at ang kaugnay na pamamaga. Hindi lang ito mabuti para maiwasan ang discomfort. Mahalaga ito para sa pakiramdam na ligtas at kampante sa ating mga katawan. Para sa mga kababaihan, ang cranberries ay kadalasang nangangahulugan ng mas kaunting iritasyon, mas maraming kaginhawahan at mas malaking kumpiyansa sa mga sandali ng pagiging malapit. At marahil, ang pinakamahalaga, pinahihintulutan tayo nitong maging ligtas at konektado sa ating mga kapareha nang walang pasanin ng tahimik at paulit-ulit na discomfort. Nagkaroon ako ng mga pasyente tulad ni Aling Eleanor na tahimik na nagdurusa
mula sa pabalik-balik na mga isyu sa ihi at pagkawala ng pagnanasang sexual. Gumaan ang kanyang loob nang matuklasan niya na ang isang bagay na kasing simple ng pagdaragdag ng cranberries sa kanyang dieta ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng ginhawa na hindi niya akalaing posible. Kapag inalis mo ang discomfort sa sitwasyon, nagiging mas madali ang koneksyon. At ang koneksyon na yon ang nagpapayaman sa buhay pagkatapos ng edad 60. Kaya't kung ito man ay isang dakot ng pinatuyong cranberries sa iyong salad o isang patak ng walang asukal na cranberry juice, sa umaga ang prutas na ito ay nararapat na magkaroon ng lugar sa iyong rutina. Hindi lamang para sa iyong kalusugan sa daluyan ng ihi, kundi para sa iyong sirkulasyon, iyong paglalambingan at iyong kapayapaan ng isip. Ngunit paano kung mayroong isang prutas na hindi lamang nagpoprotekta sa iyong kalooban, kundi talagang nagpapaalab ng apoy mula sa loob? Isang prutas na nagpapalakas ng enerhiya, sumusuporta sa balanse ng hormones at tumutulong sa iyong katawan na alalahanin kung para saan ito ginawa. Iyan mismo ang ating tutuklasin sa susunod. 3. Papaya ang pampasigla ng enerhiya. Mayroong kakaiba sa papaya na parang sikat ng araw. Marahil ito ay ang kulay gintong kahil nito o ang paraan ng pagkatunaw nito sa iyong bibig, isang banayad na paalala ng mas mainit mas simpleng mga araw. Ngunit sa likod ng matamis nitong lasa ay mayroong nakatagong lakas na hindi napapansin ng karamihan. Sa mga kababaihan, na lampas exints ang papaya ay isa sa pinakamakapangyarihang prutas para sa muling pagpapasigla ng sigla ng kababaihan at pagpapanumbalik ng daloy ng dugo sa buong katawan. Naaalala ko ang isang matandang babae, isang retiradong libraryan na nagngangalang Clara na lumapit sa akin na bigo. Hindi siya makatulog ng maayos, walang enerhiya, at ang paglalambingan nila ng kanyang asawang si David ay naging isang alaala na lamang kaysa sa isang katotohanan. Kumakain siya ng malinis naglalakad araw-araw at ramdam pa rin niya ang lubos na pagkaubos. Doon namin ipinasok ang papaya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Isang tasa lang sa umaga minsan ay hinaluan ng kaunting Greek yogurt. Sa loob ng ilang linggo bumalik siya sa aking opisina na may ngiti at maaari kong idagdag medyo namumula. Malinaw na may nagbago. Ang papaya ay mayaman sa bitamina A, C at E, pati na rin sa mga mabisang enzyme tulad ng papain na tumutulong sa panunaw at nagbabawas ng pamamaga. Ngunit ang talagang nagpapabukod tangi sa papaya para sa mga matatandang babae ay ang epekto nito sa balanse ng hormones at sirkulasyon. Tinutulungan nito ang katawan na natural na i-regulate ang estrogen at sinusuportahan ang adrenal glands, ang mga stress regulator ng iyong katawan upang ma-enjoy mo ang pagiging malapit ng walang tensyon o pagod na humahadlang. Para sa mga kalalakihan, tumutulong ito sa produksyon ng testosterone at sa pagiging flexible ng mga daluyan ng dugo na humahantong sa panibagong pisikal na enerhiya. Para sa mga kababaihan, tinutulungan ng papaya na balansehin ang estrogen at pagbutihin ang sirkulasyon sa balakang na maaaring magpabawas sa panunuyo at discomfort habang pinapahusay ang pagkasabik. Sinusuportahan din nito ang adrenal glands, ang mga stress regulator ng iyong katawan, upang ma-enjoy mo ang pagiging malapit ng walang tensyon o pagod na humahadlang. Ang pinakagusto ko sa papaya ay kung gaano ito kadaling isama sa buhay. Hindi ito suplemento, hindi ito tableta. Ito ay isang prutas na maaari mong kuhain gamit ang kutsara namin sa umaga at maramdaman ang epekto mula sa loob. Dahan-dahan nitong ibinabalik ang kumpiyansa at koneksyon ng walang anumang ingay, kundi tuloy-tuloy at natural na mga resulta. Kaya kung naghahanap ka ng kislap, hindi lang sa iyong katawan, kundi sa iyong relasyon, ang papaya ang iyong tahimik na kakampi. Hindi ito nangangako ng mga paputok, ngunit madalas itong naghahatid ng isang bagay na mas pangmatagalan sigla-init ng damdamin at ang pagnanasang muling kumonekta. At kung kailan akala mo ay wala nang maiaalok ang prutas,
Maghintay ka hanggang sa marinig mo ang tungkol sa isa na sumusuporta sa iyong puso at iyong mga hormones habang tinutulungan kang matulog ng mas mahimbing, gumaan ang pakiramdam at magmahal ng mas malalim. Pag-usapan natin ang Cereza. Short, Cereza cherries. Ang pampasigla ng paglalambingan. Mayroong isang bagay na lubos na nakapagpapakalma sa isang mangkok ng Cereza. Marahil ito ang kulay yung malalim, halos velvet na pula. O marahil ay kung paano kanila pinapabagal. Hindi mo lang basta kinakain ng Cereza. Nararanasan mo ito. At lumalabas ang ginagawa nila sa loob ng iyong katawan ay mas makabuluhan pa kaysa sa kanilang lasa. Ilang taon na ang nakalilipas, nagtrabaho ako sa isang mag-asawa na nasa kanilang huling 60s, sina Carol at Ben, na mahigit 40 taon ng kasal. Mahal pa rin nila ang isa't isa ng malalim, ngunit may nagbago. Inilarawan ni Carol ang pakiramdam na hindi konektado sa kanyang katawan, mabagal bigo at tahimik na nagluluksa. Sa pagnanasang datii, napakadali. Ang kanyang asawa na kasing banayad at matiyaga ay namimiss ang paglalambingang dati nilang pinagsasaluhan, ngunit ayaw niyang makaramdam ng pressure si Carol. Magkasama handa silang sumubok ng isang bagay na natural. Inirekomenda ko ang Cereza. Oo, Cereza. Batay sa mga pananaliksik na nakita ko tungkol sa kanilang hindi kapanipaniwalang epekto sa sirkulasyon, pamamaga at tugon sa sexualidad, iminungkahi kong idagdag nila ito sa kanilang dieta. Hindi sila umasa ng malaki, ngunit bukas sila. 2 buwan pagkatapos bumalik sila, mas malambing, mas masigla, at tumatawang parang mga bagong kasal. At alam ko kung bakit. Ang Cereza ay naglalaman ng makapangyarihang antioxidants na tinatawag na anthocyanins na napatunayang nagbabawas ng pamamaga sa mga ugat, nagpapataas ng produksyon ng nitric oxide at nagpapahusay ng kalusugan ng mga ugat sa buong katawan. Nangangahulugan ito na mas malayang dumadaloy ang dugo hindi lamang sa iyong puso o utak, kundi sa mga lugar na mahalaga para sa sexual na pagkasabik, sensasyon at pagtugon. Para sa mga kababaihan, sinusuportahan ng Cereza ang mas mahusay na sirkulasyon sa rehiyon ng balakang na ginagawang mas komportable, mas kasiya siya at mas emosyonal na kasiya siya ang paglalambingan. Para sa mga matatandang lalaki, ito ay nangangahulugan ng mas mahusay na daloy ng dugo sa ari na tumutulong sa tibay at tagal ng paninigas ng hindi umaasa sa sintetikong gamot. Ngunit hindi lamang sa katawan gumagana ang Cereza. Pinapakalma rin nito ang isipan. Mayaman sa natural na melatonin, ang Cereza ay tumutulong sa mas malalim at mas nakapagpapanumbalik na tulog. At kapag mas mahimbing ang iyong tulog, bumubuti ang balanse ng iyong hormones, bumababa ang antas ng iyong stress, at tumataas ang iyong emosyonal na pagiging bukas. Ang mga ito ay hindi lamang mga pagbabago sa biyolohiya. Sila ang mga tahimik na sangkap ng pangmatagalang paglalambingan. Isa sa pinakamagandang bagay tungkol sa Cereza ay kung gaano ito kabinayad. Walang biglaang pagbabago, walang pagtalon, kundi dahan-dahan at tuloy-tuloy na nutrisyon. Pinapalambot nito ang iyong mga daloyan ng dugo, sinusuportahan ang iyong mga hormonal na ritmo at tinutulungang ibalik sa pagkakaisa ang iyong isip at katawan. Sa isang mundong puno ng mga tableta at pressure, ang ganoong uri ng banayad na paggaling ay parang isang regalo. Nakita ko ng binago ng Cereza ang mga relasyon hindi sa pamamagitan ng pag-aayos ng lahat sa isang gabi, kundi sa pamamagitan ng pagbubukas muli ng pinto sa koneksyon. Ipinaaalala nito sa iyong katawan kung ano ang kaya nitong gawin at minsan ang paalalang yun lang ang kailangan mo para muling makaramdam ng pagiging malapit. Ngayong nalaman mo na ang tungkol sa 4 na makapangyarihang prutas na ito, maaaring nag-iisip ka, paano ako magsisimula? Paano ko ito gagawing totoo sa aking buhay nang hindi ito nagiging isa pang komplikadong gawain sa kalusugan? Well, iyan ang kapanapanabik na bahagi. Ang susunod ay magpapakita sa iyo
kung paano eksaktong dalhin ang mga prutas na ito sa iyong pang-araw-araw na ritmo sa paraang simple na papanatili at talagang kasiya siya. Narito kung paano magsimula. Ngayon, kung kasama pa rin kita, nangangahulugan ito na mayroong isang bagay sa loob mo na handa para sa pagbabago. Marahil ay nararamdaman mong mas mabagal ka, hindi gaanong konektado, o simpleng pagod nang marinig na ito ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit hindi sa kabuuan. Ang totoo, gusto pa ring tumugon ng iyong katawan. Gusto pa rin itong gumaling. At sa tamang nutrisyon, tiyak na kaya nito. Iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto ko ang paraang ito. Hindi tayo nagsasalita tungkol sa radikal na mga dieta, mamahaling mga suplemento, o napakaraming mga regimen. Pinag-uusapan natin ang prutas. Totoo, buo, natural na prutas na kinikilala, hinahanap-hanap at tinutugunan ng iyong katawan sa mga paraang banayad sa simula at makapangyarihan sa paglipas ng panahon. Magsimula sa maliit. Sa katunayan, hinihikayat kitang pumili ng isa lamang sa 4 na prutas na ating napag-usapan, alin man ang pinakakaakit-akit sa iyo. Marahil ito ay isang dakot ng matamis na pulang ubas sa hapon. Marahil ay ang pagdaragdag ng pinatuyong cranberries sa iyong salad o oatmeal. Marahil ay ang pagkain ng sariwang papaya sa almusal o pagkakaroon ng ilang seresa sa gabi habang nagpapahinga ka. Walang maling paraan upang magsimula at walang pressure na gawin ang lahat ng sabay-sabay. Ang mahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy. Bigyan ang iyong katawan ng isang matatag at pang-araw-araw na senyales na pinipili mo ang buhay, pinipili mo ang daloy, pinipili mo ang koneksyon. Sa susunod na ilang linggo, maaari mong mapansin ang maliliit na bagay, mas maiinit na kamay at paa, mas malinaw na isipan, mas malalim na tulog, kahit isang tahimik na kislap na bumabalik sa mga sandali ng pagiging malapit. Ito ang mga senyales. Ito ang mga bulong ng sigla na nagsasabing, narito pa ako. At heto pa ang isang bagay na natutunan ko mula sa mga dekada ng pagtatrabaho sa mga kababaihan sa buong bansa. Hindi pa huli ang lahat. Nakakita ako ng mga babae sa kanilang 70s na muling nakakonekta sa kanilang mga kapareha pagkatapos ng mga taon ng distansya. Nakakita ako ng mga babae na muling natagpuan ang kaginhawahan sa kanilang mga katawan at naramdamang maganda. Hindi dahil binalikan nila ang panahon, kundi dahil inalagaan nila ang buhay na mayroon pa sila. Kaya ngayon, inaanyayahan kitang tingnan ang iyong ref, ang iyong basket ng prutas, o ang iyong susunod na listahan ng bibilhin at tingnan ito sa ibang paraan. Tingnan ang prutas, hindi lamang bilang pagkain, kundi bilang isang kasangkapan, isang nakapagpapagaling na regalo, isang hakbang pasulong. Hayaan mong ito ang araw na magsisimula ka, hindi dahil may nagsabi sa iyo, kundi dahil nararapat mong maramdaman muli ang mabuting pakiramdam, mas malakas, mas malapit at mas buhay, kaysa sa inaakala mong posible. Natutunan mo na kung ano ang gagawin. Nakita mo na kung ano ang posible. Ngayon ang susunod na hakbang ay sa iyo na. At narito lang ako na sumusuporta sa iyo sa bawat hakbang ng daan. Kaya narito na tayo. Katutuklas mo lang ng 4 na pang-araw-araw na prutas, pulang ubas, cranberries, papaya at seresa na nagtataglay ng tahimik na kapangyarihan upang maibalik ang isang bagay na napaka-personal, ang iyong enerhiya, iyong paglalambingan, iyong pakiramdam ng pagiging buhay. Hindi sa pamamagitan ng mga artipisyal na solusyon o pansamantalang pampalakas, kundi sa pamamagitan ng natural na nutrisyon na nagsasalita sa iyong katawan sa isang wikang nauunawaan nito. Isang aral mula kay Dramila de la Paz. Hayaan ninyong iwan ko kayo sa kaisipang ito. Sa yugtong ito ng buhay, nararapat sa iyo ang higit pa sa pamamahala lamang sa mga sintomas. Nararapat sa iyong makaramdam ng sigla, gumising na may enerhiya at matulog na may pakiramdam ng koneksyon. Marahil, sa loob ng maraming taon, sinabihan ka na normal lang na bumagal makaramdam ng distansya
at bitiwan ang pagiging malapit. Ngunit hindi iyon kailangang maging kwento mo. Ang totoo, hindi kailanman tuluyang nakakalimutan ng iyong katawan kung paano tumugon. Kailangan lamang nito ng tamang suporta. Ang mga prutas na ito ay hindi mga lunas, hindi sila mahika, ngunit sila ay mga kakampi. Banayad, epektibo at nakakagulat na makapangyarihang mga kakampi na makakatulong sa iyong bawiin ang isang bahagi ng iyong sarili na maaring inakala mong tuluyan nang nawala. Ang paggaling ay hindi laging dumarating na may malakas na anunsyo. Minsan ito'y tahimik na dumarating sa isang mangkok ng prutas, sa panibagong lakad sa umaga, sa mas mahimbing na tulog sa gabi. At unti-unti, ang mga tahimik na pagbabagong iyon ay nagiging isang makapangyarihang transformasyon. Ito ang iyong imbitasyon, hindi upang habulin ang kabataan, kundi upang bawiin ang sigla. Hindi upang ayusin ang sira, kundi upang alagaan kung ano ang gumagana pa. Ginugol mo ang isang buong buhay sa pagbibigay sa iba. Ngayon na ang panahon upang bigyan ng isang bagay ang iyong sarili. Gawin ang unang hakbang na yon hindi bukas, kundi ngayon. Pumili ng isa sa mga prutas na ito at sa paggawa nito piliin ang iyong sarili. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Papasok pa lamang ito sa isang bago at mas masaganang kabanata. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo, kahit kaunti lang mangyaring huwag itong sarilinin. Pindutin ang subscribe button at itap ang bell icon para hindi ka makaligtaan ng isa pang kaalaman na idinisenyo upang palakasin ang iyong kalusugan, enerhiya at kagalakan pagkatapos ng edad 60. Sa mga komento sa ibaba, i-type ang "Handa na ako." Kung gagawin mo ang unang hakbang na yon, ngayon maging ito man ay sa pamamagitan ng pulang ubas, cranberries, papaya o seresa. At kung nasubukan mo na ang alinman sa mga ito, mangyaring ibahagi ang iyong karanasan, ang iyong kwento ay maaaring maging mismong pampalakas ng loob na kailangan ng iba upang maniwala na hindi pa huli ang lahat para sa kanila. Ang paglalakbay pabalik sa paglalambingan sigla at koneksyon ay hindi isang landas na kailangan mong lakarin mag-isa. Salamat sa iyong pagpunta rito. Mag-ingat po kayo, manatiling malakas at huwag kailanman kalimutan na ang iyong pinakamagagandang araw ay maaring nasa hinaharap pa.